Magandang hapon mga bata, magandang hapon sa bawat isa. Kamusta kayo? Kayo ba ay kumain na ng pananghalian bago pumasok sa aking klase? Mabuti. Ikinagagalak kong maraming pumasok ngayong araw. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayin ngayong araw ay umpisahan muna natin ito sa munting panalangin. Maaari ko bang anyayahan ng lahat upang tumayo para sa ating panalangin? Ito ay panalangin natin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito dahil palagi kang nandyan upang kami ay gabayan. Patawarin mo po sana kami sa aming mga kasalanan. Inihiling po namin na bigyan mo pong linaw ang aming kaisipan upang matuto sa araw na ito. Ito ay dalangin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Akin ding inaanyayahan ng ating kalihim na isulat ang mga lumiban ngayong araw. Kalihim, nandyan ka ba? Mabuti. Maaari mo bang isulat ang mga lumiban sa klase ngayong araw? Maraming salamat, kalihim. Bago tayo dumako sa ating talakayin, maaari bang pakilinis ang mga kalat sa inyong mga kinauupuan at pakiayos ang pag-upo. Dahil kasama ito sa ating alituntunin o mga dapat sundin kapag tayo ay nasa loob ng paaralan. Gaya na lamang ng pagkalat ng basura na kung saan-saan itinatapon ng mga ibang estudyante. Kaya, dapat ang mga basura natin ay itapon sa tamang basurahan. Naintindihan po ba yun mga bata? Mabuti. Ngayon naman ay hinihiling ko ang bawat isa na tumayo pa rin dahil mayroon akong inihandog na video para sa inyo upang aking malaman kung ang aking mga estudyante ngayong araw ay masaya at masigla. Dahil ang video na ito ay pinamagatang kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Simple lang ang mga bagay na inyong gagawin. Kung kayo ay masaya, tumawa lang kayo. Kapag kayo ay masaya, pumalakpak lang. Kapag kayo ay masaya, pumadyak lang. Yun lamang po. Ayan, dahil nakita ko na kayo ay masaya, marahil ay masigla na kayong matuto sa ating talakayin. At ang talakayin natin ngayong araw ay ang Tsoryang Panliteratura ng Linangan ng Literatura, Pilipinas. 1,980. Ang Tsoryang Panliteratura ng Linangan ng Literatura, Pilipinas ay tinalakay na natin ang siyam na bahagi nito noong nakaraang araw. Ito lamang ay ang pagpapatuloy dahil ito ay may 20 bahagi. Bago tayo magpatuloy, ano nga bang muli ang mga siyam na tsoryang nabanggit natin noong nakaraang araw? Magbigay ng isa. Ang siyam na bahagi ng Tsoryang Panliteratura na ating natalakay nung nakaraang araw ay ang romantisismo,
existentialismo, structuralismo, deconstruction, moralistiko, historical, archetypal, realismo, classicismo or klasismo. Yun ay ang siyam na bahagi ng teorya na ating natalakay noong nakaraang araw. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pang-sampung teorya at yun ay humanismo. Humanismo. Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo, ay binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino at iba pa. Ang humanismo din ay isang ethical na katayuan hinggil sa filosofiya. Ang humanismo ay nagbibigay sa mga batayang karapatan ng mga tao at responsibilidad sa kanyang sarili. Ito ay pumoprotekta sa kanyang sarili upang hindi rin mayurakan ang kanilang karapatan sa komunidad. Yun po ang humanismo. Panglabing-isa naman ay imahismo. Ang imahismo, ang layunin ng panitikan ay gumamit ng mga imahen na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais na ibahagi ng may akda na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. Sa halip na paglalarawan at tuwirang maglalahad ng mga imahen na layong ilantad ang totoong kaisipan ng pagpapahayag sa loob ng panitikan. Ang imahismo rin ay ang nagpapahayag ng kalinawan sa mga imaheng visual. Nagbibigay ito ng eksaktong paglalarawan sa mga ideya. Yun po ang imahismo. Panglabing dalawa, feminismo. Ang feminismo ay ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae. Tiyangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Madaling matukoy kung ang isang panitikan ay feminismo sapagkat babae o sagisag babae, ang pangunahing tauhan ay ipinapahayag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhan. Sa feminismo ay ang pagbibigay ng halaga sa kababaihan at tinututulan ng nakagawian ng komunidad na kung saan ang mga kalalakihan lamang ang binibigyan ng mas mataas na antas ng respeto at pagkakaroon ng pagkakataon upang mapatunayan ang kanilang sarili. Sa feminismo ay nabibigyan ng kababaihan ng kanilang antas ng respeto at pagkakataon upang mapatunayan din ang kanilang sarili, hindi lamang ang mga kalalakihan. Panglabing tatlo, formalismo or formalistiko. Ang layunin ng panitikan ay iparating sa mambabasa na ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. Sa makatuwid kung ano ang sinasabi ng may akda sa kanyang panitikan ay ang siyang nais niyang ipaabot sa mamabasa, walang labis at walang kulang. Walang simbolismo at hindi humihingi ng higit malalimang sa pagsusurit pang unawa. Yun po ay ang formalismo at formalistiko. Ngayon naman, idadako na tayo sa panglabing-apat. At yun ay ang psychological or psychological. Ang layunin ng panitikan ay ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salig or factor sa pagbuo ng naturang behavior, pag-uugali, paniniwala, pananaw o pagkatao sa isang tauhan sa kanyang akda. Ipanapakita sa akda na ang tao ay nagpabago o nagkakaroon ng panibagong behavior dahil may udyok na mabago o mabuo ito. Ang psychological or psychological ay kinikilala ito bilang isang agham na nagsusuri sa pag-uugali at kamalayan ng tao.
Ito rin ay ang pag-aaral ng pag-iisip ng tao, kilos at katangian. Yun po ang psychological or psychological. Pang-15, Marxismo or Marxismo. Ang layunin ng teoryang ito ay ipinakita na ang tao o sumasagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampolitika. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa akda ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa. Ang Marxismo or Marxismo, ang teoryang Marxismo ay inuunawa ang akda batay sa kalagayan ng mga tauhan or hinahanapan ng akda ng patunay na mga naglalabasang lakas sa pagitan ng mahina at malakas, matalino at mangmang, duwag at matapang, mahirap man at mayaman. Dito na nakapaloob ang mga tauhang bida at kontrabida. Sa Marxismo naman ay ang inuunawa ang akda batay sa kalagayan ng mga tauhan. Dito nakapaloob ang tauhang bida at kontrabida. Pang-16, Sociological. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may akda. Na ipapakita rito ang pamaraan ng tauhan sa pagsukpo o suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa o magpuksa sa mga katulad na suliranin. Sa sociological, ang pananaw na ito ay nagbibigay ng pangunahing halaga sa tao, mga saloobin at damdamin na nagiging pangunahing paksa rito. Yun po ay ang sociological. Pang-17, Biographical. Ang layunin ng panitikan ay ipamalas ang karanasan o kasagsagan sa buhay ng may akda. Ipinapahiwatig sa mga akdang biographical ang mga bahagi sa buhay ng may akda na siyang pinakamasaya, pinakamahirap, pinakamalungkot at lahat ng mga na inaasahang magsilbing katuwang ng mambabasa sa kanyang karanasan sa mundo. Ang teoryang biographical ito ay nakatuon sa lantad na pagbubunyag ng ilang bahagi ng buhay ng manunulat na nakadaragdag sa kagandahan at kaisipan nito. Maaaring ito ay pinakamasaya, pinakamahirap at pinakamalungkot. Yun po ang biographical. Pang-18 naman ay ang queer. Ang layunin ng paningin ng lipunan sa mga homosexual. Kung ang mga babae ay may feminismo, ang mga homosexual naman ay queer. Ang queer naman ay tumutukoy o nag-uugnay sa isang sexual or pagkakakilanlan ng pangkasarian na hindi tumutugma sa mga tinatag na ideya ng mga sexualidad at kasarian o kaya'y sexual o romantikong pagkaakit sa mga taong may kaparehas na kasarian. Yun po ay ang queer. Pang-19, Cultural. Ang layunin ng panitikan ay ipakilala ang kultura ng may akda sa mga hindi nakakaalam. Ibinabahagi ng may akda ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon, minana at ipasa sa mga susunod na salinlahi. Ipapakita rin dito na bawat lipi ay natatangi. Sa cultural, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nakagawian ng isang tao. Sining, kaugalian, pamumuhay, gawi na nagpapakilala sa sangkatauhan o isang partikular na lipunan o bansa. Yun po ang cultural. At ngayon naman ay ang panghuli or ang 22
bahagi ng tsoryang panliteratura, yun ay ang feminismo or marxismo. Ang layunin ng panitikan ay ilantad ang iba't ibang paraan ng kababaihan sa pagtugon sa suliraning kanyang kinakaharap. Isang halimbawa nito ay ang pagkilala sa prostitutions bilang tuwirang tugon sa suliraning dinaranas sa halip na ito'y kasamaan at suliranin ng lipunan. Ang feminismo ay simulaing naghahangad ng pantay o parehas na karapatan. Ang marxismo naman ay inuunawa ang akda batay sa mga kalagayan ng mga tauhan. Ayun po ang mga 20 bahagi ng tsoryang panliteratura Pilipinas. Ang mga tsoryang nabanggit sa unahan ay ilan lamang sa mga tsoryang nagmula sa mga bansang nasa kanluran na sa kasalukuyan ay patuloy na ginagamit pagsusuri sa ating mga katutubong likha. Ika nga ng isang naginagat lang ng pagsasaan ay universal. Ang mahalagay makuha sa mga kaalamang nakapaloob or sa nasabing mga tsorya upang hindi naman tayo mapag-iwanan sa larangan ng kaalaman. Subalit ang ipinanukala ng ating mga scholar at mga kritikong Pilipino ay ang makatarungang pagsusuri sa ating likhang katutubo na hindi nakasandig sa mga simulain ng mga tsoryang nagmula sa kanluran. Mahalagang makalikha tayo ayon pa sa kanila ng ating sariling simulain o batayan sa pagsusuri kung saan nakakonteksto sa lipunang Pilipino at tumutugon sa pansariling karanasan ng mga Pilipino sa ating bansa. Sa gayon, mabibigyan ng hustisya ang pagsusuri sa ating mga katutubong likha. Susunod naman ay ang mga gabay. Gabay sa konsepto sa pagtuturo ng literatura. Pangunahing prinsipyo sa pagtuturo ng panitikan ang wastong pagpili ng gagamiting akda. Napakadaling maghanap ng mga akdang nagbibigay ng lantarang moral o pangaral ngunit sa pangmatagalan. Matutuklasan ng mga bata, lalo na ang mga higit na matalino at mapag-isip na mga ito ay kababawan at angkop sa kapos sa kakayahang sumisid ng tunay na perlas o magbungkal ng tunay na ginto sa malalim na lupa ng karunungan. Ayon ito kay Hornedo. Sabi dito, mahalagang piliin ang tamang akda dahil ang pagpili ng tamang akda ay napakadali at nagbibigay ng lantarang moral o pangangaral sa atin ito. Kung kaya ang mga manunulat at kritiko at mga guro din ng literatura na gaya ni na Florentino Hornedo, Soledad Reyes, Isagani Cruz, Lilia Mendoza, Santiago at marami pang iba ay nagturo ng mga pamamaraan at konsepto sa angkop na pagtuturo ng literatura. Narito ang ilan lamang sa mga praktis sa pagtuturo ng panitikan o literatura na dapat nang lampasan ng bigyang diin ni Mendoza Santiago. At ito ay ang labis na tematiko o moralastikong lapit na tumatabing sa mga mahahalagang sangkap ng panitikan at kasaysayan. Impressionistikong estilo kung ano ang impresyon. Iyon ang leksyon. Paggamit ng kulambo ng nasyonalismo, pagsasaulo ala luro, at pagkapit tuko sa detalye. Ayun. Doon nagtatapos ang ating mga gabay at mga tsorya. Bago tayo magtapos, tandaan natin na ang literatura ay isa sa mga mabisang ekspresyon ng lipunan. Isa ito sa mga pangunahing institusyon ng pagsasalin ng kultura sa mga henerasyon na bumubuo sa bawat lipunan.
Hindi salamin o refleksyon ang literatura, kundi institusyon at kasangkapan na nakatudla sa pagkamit ng enkulturatibong pag-unlad ng mga pag-iisip at kakayahan ng mga bata sa loob ng isang lipunan. Ang panitikan sa tunay nitong kahulugan at sa malawak nitong saklaw ay nagiging deskripsyon, interpretasyon at ekspresyon ng kagandahan, kalungkutan, kasiyahan, kasalatan at kapayakan sa pamamagitan ng matalas at mayamang guni-guni o imahinasyong tagagawa ng panitikan. Doon nagtatapos ang ating talakayin. Ano nga bang muli ang 20 tsorya ng panliteratura? Sabayan niyo akong magbasa. Ito ay ang romantisismo, existentialismo, structuralismo, deconstruction, moralistiko, historical, archetypal, realismo, klasismo or klasisismo, humanismo, imahismo, feminismo, formalismo or formalistiko, psychological, marxismo or marxismo, sociological, graphical, queer at cultural, feminismo at marxismo. Yun po ang 20 bahagi ng tsoryang panliteratura ng Linangan ng Literatura, Pilipinas. Bago matapos ang ating talakayin, dahil dyan may itinakda akong kailangan ninyong sagutan at ito ay ipapasa sa akin sa susunod na araw. At dito nagtatapos ang ating talakayin. Maraming salamat sa pakikinig muli. Ako si Binibining Alaysa Alcantara. Salamat sa inyong mga bata. Paalam!